Yan mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong kalaman, mga basic tutorial patungkol sa ating mga motor. Ano mga bro? So meron po din dala dito sa atin. Basic lang naman po yung problema nito. Wala daw busina. So ang ituturong-shoot natin yun mga bro at ang i-share ko sa inyo is kung paano ba paganahin ang busina ng ating mga motor. Okay, so yung mga bro, bago natin umpisahan, syempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Tara! So bale mga bro, ang motor pong ito ay Rossi Mojo 110. Ayan. So papakita ko muna sa inyo mga bro. Yung battery kasi nito ay matagal na. Ayan, matagal na yung battery. Sinacharge sana natin. Pero mukhang hindi na rin siya nag-charge. Ayan o. Okay. Ayan. Pero pag binuksan natin, ayan. So meron siyang ilaw. Pero, diba? Meron siyang ilaw oh. Meron siyang signal light. Oh. Meron siyang signal light, kabilaan. Okay. Tapos yung busina niya mga bro, tingnan nyo. Ayan. Ayaw gumana ng ating busina. Pansinin nyo mga bro, bagong palit din kasi nila yan ng bagong busina. Ayan. So, ayan mga bro. Paano ba i-troubleshoot ang isang motor kapag walang busina? Napaka-basic lang mga bro. Kunting ano muna tayo. Tawag dyan. Paliwanag. Ang busina mga bro, dadalawa lang ang terminal niyan. Positive, negative, positive, negative, at wala pong polarity yan. Kahit magkabaliktad ang terminal ng busina, yan, dalawa na yan. Kahit magkabaliktad yan, tutunog pa rin yan. Diba? Yung positive, negative, nagkabaliktad mo, gagana pa rin ang busina. Ngayon, kung meron kang positive at wala kang negative, hindi rin tutunog. Vice versa, kung meron kang negative at walang positive, hindi rin tutunog. Ngayon, i-check natin mga bro. Ano ba ang wala dito sa motor na ito? Basic lang mga bro, ganito gagamitin natin mga bro ay gamit po kayo ng test light. Kasi napakahalaga mga bro yung test light. Kasi napakahirap mag-troubleshoot ng mga wirings kapag wala tayong test light. Bagaman kaya natin gumawa ng motor na walang test light, iba pa rin kapag meron kayong test light, mahahanap nyo kung ano yung sakit. Parang ganito mga bro, basic lang. So ulitin ko nga, yung ating busina mga bro, ganito ang wiring niyan. Lapit mo bro. Yung ating busina, okay mga bro, pakinggan nyo itong maigi. Yung ating busina, mayroon tayong dalawang klase. Meron tayong positive trigger at meron tayong negative trigger. Ano ba yung positive trigger? Pag sinabing positive trigger, yung busina natin, mayroon na siyang negative. Kahit nakapatay ang motor, mayroon na siyang negative. Kasi ang negative naman natin, hindi naman kontrolado yan ng ignition switch. Ngayon, ang nagko-control dito sa switch is yung positive. Mayroon siyang accessory na pagka pinindot mo, tatawid siya dun papunta dito sa busina, ganun dapat. Yun yung positive trigger. Okay? Ano naman yung negative trigger? Ang negative trigger naman mga bro, once na sinusiyan nyo yung motor, magkakaroon na yung positive supply yung busina natin. Ngayon, ito namang busina mga bro, yung push button natin, kontrolado naman siya ng negative. So, pagka pinindot natin siya, tatawid dito yung negative sa busina. O, dahil kukumpleto yung circuit, tutunog dapat ang busina. Okay, ito mga bro, isa pang punto, possible din kasi sira ang busina, pero hindi na natin ito troubleshoot kung sira ang busina kasi bagong bili daw ito. Madali lang naman hanapin yun mga bro. Ganito yan kapag ka mayroong parehas function tong dalawang wire, ayaw tumunog, parehas mayroong laman, may negative, may positive, automatic sira ang busina niya. Ganun ang function. So ngayon, paano ba natin alamin kung ano yung problema? Busina ba? Wirings ba? Or ating push button? Ganito lang mga bro. Yung test light natin, kabit muna natin sa negative or either sa positive. Pag sinek natin, wala. Saksak natin, nabunot. Yan mga bro. Diba? Mayroon tayong supply. So galing ng charger yan kasi yung battery nila mga bro, sira rin po, hindi rin gumagana. Okay? I-check natin ito mga bro. Basic lang naman to. I-check natin to kung mayroon ditong supply. Ito wala. Yung kabila mayroon. Okay. So
So, dahil dahil yung test light natin nakakabit dito sa positive, ang umilaw dito, yun ang magiging negative natin. Kasi hindi naman pwedeng positive ilaw sa positive, hindi pwede yun. Bawa ito, positive, nakakabit. Klinip po dito, hindi rin iilaw ang test light. Ganito rin yun. So, hindi rin siya iilaw. Pero once na may umilaw dyan, automatic, negative to. O, yung green natin, yun yung negative. Yung itim, ito dapat yung magiging positive mga bro. So, ilipat natin to sa negative, yung test light. Ayan, negative natin. Pag pinush natin, wala. O, di ba? Nakaw na yan. Wala, mga bro. So, dito, check natin mga bro. Ang supply mga bro ng Rossi, kapare siya ng Honda. Ito yan, yung light green. Ayan, check natin dito. Okay, tapos pag finish start natin, pag finish button, wala talaga mga bro. Okay, pero yung accessory, check natin mga bro. Kasi nga, yung light green na yan mga bro. Okay, kita ba bro? Yan. Yung light green na yan mga bro, ang pinanggagalingan yan or ang main source niyan is yung kulay black. Yung kulay black. Ngayon, ito yung kulay black, umiilaw. So, mayroon supply yung kulay black. Ang tanong natin diyan, bakit wala yung green? Yung light green. Pag pinipindot. Yan, dito na kayo papasok mga bro, either putol dito or dito sa ating ignition switch. Sorry, sa handle switch. So ngayon, para hindi kayo magbabak ng harness mga bro, ang gagawin natin dyan, tanggalin natin to. So gamit lang tayo dito ng dalawang Phillips screw, kabilaan yan sa ilalim. Tanggalin natin Napaka basic lang ito mga bro, yung mga ganitong troubleshooting. Kung matyaga lang kayo, hindi nyo kailangan magbayad dito sa mechanic. Konting kaalaman lang ito mga bro. Kahit pa yung mga scooter na bago ngayon, yung mga modelo na mga FI, ganito rin ang function ng busina. Dadalawa lang yun. Malimit yan mga bro sa Yamaha. Ang mga Yamaha, mga Kawasaki, malimit yun mga positive trigger. Ay, negative trigger. Grabe, yung tigas na nito. Ay, matang alam ko na ang salarin nito. Tigas kumapit na yung ano nito. Huwag na natin tanggalin. So ito yan ang kailangan natin mga bro. Ito lang yan. Tanggalin natin to para magkaalaman Ito mga bro. Ito yung signal light. Ito naman yung busina natin. So check natin dito para makita natin kung ano yung yun lang ang problema. Lost thread ng mga bolt. Ayan. Ito mga bro ang problema kapag ang isang motor ay hindi nakakalas Kapag gusto nyo ng kalasin, ganito magkakaproblema talaga kayo dito. Kagaya nito sira na. Paano ba natin ito gagawin nito? Sira na pala Isisirain na natin to, papalitan na lang natin. Yan. Ayan Kunting lang ito mga bro. Kunting pasensya. Kunting tsaga-tsaga. Mahuhuli rin natin ito mga bro. Kasi napaka-basic lang naman ang wiring ng busina. Para lang isang ilaw yan. Ang i-consider nyo na lang dyan, either positive or negative. Kasi dalawa lang naman mga bro ang wiring ng busina. Yan, tanggalin natin mga bro Okay. Ayan, kalas na. So kung mapapansin nyo, ito yung wiring ng busina mga bro. Yan ihiwalay natin. Kita ba bro? Lapit mo, baka hindi kita. Ito. Diba yung sinasabi ko sa inyo mga bro? Tama yung sinabi ko sa inyo. Yung black, yan yung main source. Ito rin yan yung black na yan Ayan, may ilaw. Ito, check natin dito yung black. Ayan, may ilaw rin Diba? Tapos ito, yung light green, dapat kung pinindot mo yan, magkakaroon yan Ayan Kaso wala. Ayan. Ba't wala? Ito yan mga bro, yung contact nito. Napakadali lang Ngayon, para malaman natin kung tumutunog, irekta natin. Ikabit ko muna to. Supplyan natin, kahit magkabaliktad dyan. Tapos, pagdikitin ko to. Ayan Diba? Tumunog. Ayan Rinig nyo? Rinig ba? Diba? So, ba't pag pinagdikit ko, tumutunog siya. Kasi nga, nagkakaroon ng kontaktong dalawa. So, ang kailangan lang gawin dyan mga bro, hindi nyo kailangan bumili ng bagong ignition switch. Patayin muna natin. Linisan natin ito mga bro. Linisan ko lang ito. Linis lang po ito. Ito lang yan. Pakita ko sa inyo mga bro So, kailangan lilinisan natin to kabilaan, dulo. Kasi ito yung dahilan, ito yung nagtatawid, nagiging tulay, conductor ng ating busina, ng switch. So, ngayon, lilinisan natin to mga bro. Ito. Kita nyo yan? Yung mga terminals na yan. Lilinisan natin yan.
Ito sa gilid. Kasi diyan nakatakapit yung yung spring. Ngayon, ayun nahulog. Tapos yung maliit, ito mga bro. Lilinisan din natin 'to. Okay? So ang gawin natin mga bro, linisan muna natin. Tapos mamaya babalikan ko kayo. Ayan mga bro, so welcome back tayo. Kung makikita nyo, ito na yung spring natin. Nandito yung dalawang terminal. Okay, yung pinakalock nya. So bali yung itim, dito yan sa may parting baba. Okay, tapos yung yung light green, ito naman yon. Ito sa kabila. So ang kailangan lang, para ang mangyayari dyan kasi mga bro, yung spring tsaka yung sa taas, yun ang magdidikit dito sa dalawa. Okay, so ngayon testingin natin ha. Naka-on, busina. Basic, diba? Oh, lakas. Oh. Hindi nyo kailangan magpalit ng switch mga bro. So, ang gawin natin dyan, ibabalik na lang natin ito. Yan mga bro, napakadali lang, diba? Yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Mga basic lang naman to, mga basic troubleshooting sa wirings. So, hindi nyo kailangan mga bro magpalit ng mga pyesa. Kasi, mahal din ang switch. Isa pa, ang mabibili yung switch, mga PK lang naman. Dito na tayo sa stock. Matibay din naman to. So, update po tayo. So, bali na ibalik na natin yung switch. Wala naman tayong ibang ginalaw. So, konting troubleshoot lang, konting linis-linis. Gawin natin. Kusina. Ay, kalakas. Diba, mga bro? Ayun, no? Diba? So, ganun lang mga bro kadali yung pag-troubleshoot ng motor na walang busina. Napakadali lang talaga mga bro. Sa totoo lang, napakadali lang. Kasi wala naman kayong ibang gagalawin. Ngayon, kung sakaling putol ang wire, pwede nyo po siya i-bypass para hindi na kayo mahirapan. Kasi nangyayari yan, putol ang wire. Diba, putol dito sa gitna. Ngayon, mahihirapan kayo mag-troubleshoot or mag-wirings. Ang gawin nyo, i-bypass nyo. Kuha kayo ng wire kung saan may supply. Pagdugtungin nyo lang para magkaroon ng supply. Yung walang supply. So hanggang dito lang mga bro yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung ating basic tutorial. Doon sa mga gustong mag-request ng video tutorial mga bro, mag-comment kayo at gagawan po natin ang tutorial yan. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.